Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Pagkatapos kong purihin at pasasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay alipin at huling sugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah wa kunu ma'as sadiqin. O kayong mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas mula sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal, at maging kasama kayo ng mga matatapat sa kanilang mga gawa at salita. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na tayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala maging matapat o isabuhay ang katangian na kung saan ito ay katangian ng lahat ng mga propeta at sugo, walang iba kundi ang katapatan. Dahil ito ang saligan ng ating pakikitungo, una sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng mga tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri niya ang katangiang ito at pinupuri niya ang mga taong matatapatin. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ayon sa isinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panghawakan ninyo ang katapatan. Dahil katotohanan, ang katapatan ay naghatid sa inyo sa kabutihan. At tunay na ang kabutihan ay naghahatid sa inyo sa paraiso. At patuloy na ang isang tao maging matapat at hinahangad niya ito hanggang siya ay itinala sa mga matatapat. At iwasan ninyo, layuan ninyo ang kasinungalingan, ang pagsisinungaling. Tunay na ang pagsisinungaling ay naghahatid ito sa inyo sa kasamaan, at ang kasamaan ay naghahatid ito sa inyo sa impyerno. At patuloy ang isang tao nagsisinungaling. At patuloy ang isang tao nagsisinungaling at hinahangad niya ito hanggang sa siya ay itinala sa mga taong nagsisinungaling. Ito ay iniulat ni Imam Bukhari at Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isabuhay natin ang katangian na ito upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapayapaan at mahusay na pamumuhay dito sa mundo at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. At ang katangian na ito ay nararapat
may isang buhay natin o isang Muslim ay dapat maging matapat siya sa kanyang salita at gawa. At lalong-lalo na kung tayo ay maghahatid ng mensahe o magturo sa mga tao patungkol sa ating relihiyon, patungkol sa ating pananampalataya sa kaisahan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huwag tayong magturo sa mga tao maliban na lamang ang lahat ng ating mga salita ay nakabatay rito ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pagsisinungaling laban kay Allah at laban kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ipagbadya mo o sabihin mo o Muhammad sa kanila, tunay na katotohanan, ipinagbabawal sa aking Panginoon, ng aking Panginoon, ang lahat ng mga fawahish, ang lahat ng mga gawaing masasama, ang lahat ng mga gawaing kasamaan, kahit ito ay lantad o lingid, at lahat ng mga gawaing kasalanan, at walang katarungang pang-api, at pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na walang katibayan mula rito, at ang pagsisinungaling o pagsasabi laban sa mga bagay laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, iwasan po natin ang pagsasabi o ang pagsisinungaling laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa kaisahan ni Allah, patungkol sa kanyang mga katangian at ang kanyang mga mabubuting pangalan. Na huwag nating tayong magsasabi patungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi naman ito nabanggit sa kanyang aklat o hindi nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang sa ganun, hindi tayo matulad sa mga hindi mananampalataya kagaya ng mga Hudyo at ang mga Kristiyano na sinabi nila, qalu ittakhadallahu walada subhana lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sinabi ni Allah, sinabi ng mga hindi mananampalataya, mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sinabi nila, si Allah ay nagkaroon ng anak. Luwalhatiin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi siya nagkaroon ng anak. Ang lahat ng ano pamang, tunay na hindi siya nangangailangan ng ano paman. Dahil ang lahat ng ano pamang ang nasa kalangitan at kalupaan ay sa Kanya. Ang pagmamay-ari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo ay nagsasabi, nag-aangkin patungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsasabi, nagsisinungaling kayo patungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala namang itong katibayan. Ipagbadya mo, sabihin mo sa kanila, tunay na ang pumakatha ng kasinungalingan laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sila magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. Kaya naman mga kapatid,
sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, wala nang pinakadakila at pinakadakilang gabay maliban na lamang ay gabay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At wala nang pinakamahusay na katuruan maliban na lamang ang katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, maging maingat tayo sa ating pananalita. Maging maingat tayo habang tayo ay magtuturo sa mga tao na kinakailangan nating bawat salita natin ay laging nakabatay sa sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ako ay nag-iwan sa inyo ng dalawang bagay. Kung ito ay pinanghawakan ninyo, ay hindi kayo maliligaw. Ang Quran, ang Kitabullah, ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang pamamaraan o katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipanalangin natin lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, gabayan niya tayo sa totoo at tamang landas. At ipanalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na igawad niya sa atin ang pangunawa at kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.